Hello guys! So, ang topic natin for today, mga palatandaan na ang lalaking nagmamahal sa iyo, ang mahal na mahal mong lalaki ay tunay na faithful sa iyo. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, ating aalamin, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number 8, doesn't confide to the opposite sex. So, ito na yung madalas nangyayari ngayon, yung mga nagpapa-comfort, di ba? Di ba, sa mga relasyon, syempre, meron at meron tayong mga pinagdadaanan na challenges, nag-aaway, mayroong tampuhan, hindi nagkakaunawaan, at kung ang ginawa mong comfort zone mo ay ibang babae, doon ka nagsasabi ng iyong problema, ng mga hinanakit mo sa partner mo, nako, sigurado na delikado ang lagay dyan. Madalas, ang nangyayari dyan is sila na ang nagkakatuluyan, nagkakarelasyon, at yung isang tunay na karelasyon ay nawawala na sa eksena. Okay? Kaya, ang lalaki na hindi gumagawa ng ganyan, tunay na faithful yan. Okay? Makikita mo naman yan yung mga pa-comfort, yung kapag meron kayong hindi pagkakaintindihan, ay alam mo na meron siyang ibang babae na pinagsasabihan ng mga ganyang problema niya. This is applicable to both genders, okay? Lalaki at babae. Never kang mag-confide ng mga problema mo sa personal na relasyon nyo sa ibang tao, lalong-lalo na sa opposite sex, okay? Number 8. Number 7, avoiding situations that put him in a compromising situation. So, example na lang, hindi siya pumupunta sa mga inuman na alam niya na maraming mga babae, which is pag ganun ay sigurado na kapag nagkalasingan na, maaring may hindi ka nais-nais na mangyari. So, kapag alam niya na sa mga ganong sitwasyon ay ganon ang setup, hindi na siya pupunta. Unless na yun ay puro para sa mga kaibigan lang, mga close friends, family friend, at mga kalalakihan yan. Okay yun. Basta ang punto rito is any situation na alam niya na medyo alanganin, malalagay siya sa sitwasyon na napakahirap pigilan or iwasan, hindi niya na yon pinupuntahan or ginagawa. So ayan po ang number 7. Number 6, proud siya na ipaalam sa buong mundo na siya ay meron ng karelasyon, meron ng partner. Okay? So, kapag ang lalaking ito ay may asawa na, proud siya. Hindi siya nagsisinungaling na meron na siyang partner sa buhay. At yung kanyang wedding ring ay laging nakasuot. Hindi niya yan tinatanggal kahit saan man siya mapunta. Okay? Madalas kasi ngayon sa mga marurupok, mahihinang nilalang, ay talagang marami sa mga ito kahit may mga karelasyon na ay mga nagpapanggap na binata or dalaga, which walang mangyayari sa relasyon kundi kasiraan. Number 6. Number 5, ignoring or blocking people who want to flirt with him. Napakahirap gawin yan ng mga kalalakihan. Madalas sa mga kalalakihan ay marurupok. Pero kapag ganyan ang lalaking karelasyon mo, sigurado ka na mahal ka niyan at iniingat-ingatan niya ang relasyon niyo. Ayaw niya na malagay sa alanganin. Kaya kapag may mga kababaihan na nakikipaglandian, nagpaparamdam ng motive sa kanya, hindi niya pinapansin. Hindi siya nagbibigay ng pagkakataon para magkaroon ng koneksyon, pag-uusap, or anything. So, kapag ganyan, ang lalaki, sigurado na faithful yan. Number 5. Number 4, avoiding calling people of the opposite gender sweetheart, baby, honey, darling, at kung ano-ano pa. Okay? Ang lalaking faithful, never niyang gagawin ang mga ganyan. Okay? Yan ay isang uri ng pakikipag-flirt at pakikipaglandian. Ang lalaking tunay na nagmamahal ay hindi niya ilalagay ang sarili niya sa mga ganyang sitwasyon. Ang mga pananalita na yan ay para lang doon sa kanyang minamahal.
Hindi siya magsasabi ng ganyan kung kani-kanino, okay? Which is napakaraming nangyayaring ganyan, lalong-lalo na sa panahon ngayon, di ba? Ang ibang mga lalaki, marami silang mga nililigawan, marami silang ibang babae dyan, tinatawag sa mga ganyang mga pangalan, di ba? So, makikita mo yan sa partner mo kapag lapitin siya at malapit at laging nakikipag-usap, nakikipagbiruan sa mga babae. So, ang lalaking nagmamahal, iniingatan ka, hindi niya gagawin ang mga bagay na yan. So, ayan po ang number 4. Number 3, not being too close to other women. Alam nyo, ang isang lalaking tunay na nagmamahal at iniingatan ang relasyon ninyo, ganyan dapat ang kanyang ginagawa. Hindi siya nakikipagkaibigan sa kung sino-sinong babae. Alam nyo kasi, kapag nasa relasyon ka na, irespeto mo yung relasyon mo. Dapat nire-respeto mo yung karelasyon mo. Hindi ka gagawa ng isang bagay na maaring magdudulot ng problema in the future. Kasi madalas, kapag ang lalaki ay masyadong palakaibigan sa mga kababaihan, napakataas ang chances na may tukso na mangyayari dyan. May mahuhulog sa isa't isa. Di ba? Kaya sa mga lahat ng meron ng karelasyon, umiwas kayo sa mga ganyang setup. Okay? Huwag kayong masyadong maging close sa opposite sex kapag kayo na ay merong karelasyon. Okay? So, ayan po ang number 3. Number 2, not participating in sexual jokes or anything that lead to blurred lines. Ibig sabihin, kapag nasa trabaho siya, kapag nasa labas na hindi kasama ang kanyang minamahal, hindi siya nakikipagbiruan ng mga biro, ng mga green. Ibig sabihin yung mga biro na alam mo na may double meaning. May ibig sabihin, may mga pagpapahiwatig na sa usaping S, okay? Hindi niya gagawin yon, okay? Kasi ang mga ganyang gawain, maaring yan ay mapupunta sa sitwasyon na maaring makakasira sa relasyon ninyo. So, hindi siya nakikipag-engage sa ganyan. Umiiwas siya, okay? So, kapag ganyan, ang lalaki, yan ay faithful. Talagang iniingat-ingatan niya ang relasyon ninyo. Number 2. Number 1, eto, yung loving you in public and in private. Oh, totoo ito sa isang relasyon. Dapat ganyan talaga ang pagpapakita ng pagmamahal ng lalaki sa iyo. Kasi kapag tunay na ikaw ang kanyang minamahal, hindi siya natatakot na makita na kahit sino man. Kung kaya niyang magpakita ng paglalambing, ng pagmamahal in private, at mas lalo na in public, ibig sabihin ikaw lang ang kanyang minamahal at wala nang iba. Kasi hindi siya natatakot, di ba? Ang mga lalaki na maraming mga babae, sigurado na mahal ka niyan in private. Pero sa usaping public, nako, ayaw niya. Iniiwasan niya ang mga ganyang setup. Okay? So, ayan po ang number 1. So, ayan po ang ilan sa palatandaan na ang lalaki ay tunay na mahal ka, iniingatan ka niya, at faithful sa iyo, loyal. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.